Magandang buhay mga kaibon. Topic pala natin ngayon ay tayo ay magpapaligo ng ating mga alagang parakeets. At anong uri mga ibon ay kailangan din nating paliguan. Maglalagay pala ako sa kanilang paliguan ng gamot at dapat nga talaga nating alisin yung kung meron man mga kuto. Kasi importante yan sa kanila. Yan, kung makapansin nyo yung mga ang ibon nyo pagka laging nangangati, tatanggal-tanggal ng balahibo, nagkukuto, yan yung may possible na may kuto na yan. Ayan, nagpakain pala ako ng kangkong sa kanila at mamaya pag naubos na nila, papaliguan na natin. Bali ang gagawin natin, force bath natin sila para talagang lahat sila mapaliguan. Yan. Sige, pamaya pag-uusapan natin yan pagkatapos ng introng ito. Welcome back mga kaibon. Ayun nga, magpapaligo nga tayo sa kanila. Ipo-force bath natin sila para yung magpapaligo ay talagang kapit na kapit sa kanila yung ilalagay nating gamot. Yan. Ngayon, magpapaligo ako. Lalagyan ko ng gamot yung ipapaligo nating tubig sa kanila. Bali, ang gagawin ko, ipo-force bath ko sila. Gamit ko yung pang-spray at lalagyan ko ng gamot, konting amount lang naman. Bali yan ginagawa ko isang beses sa dalawang linggong araw. Bali 2 weeks 2 weeks, tapos isang beses lang yon ang pagpapaligo sa kanila ng may gamot. Pero yung plain lang na walang gamot, yung natural na paligo, pwede kayong 2 times a week, pwedeng 3 times a week. Yan, kasi kailangan talaga nila ng ng pampapress ko sa katawan. Tsaka yung na yan, yung pagpapaligo na yan, napaka-importante sa kanila yan. Kasi nga, andyan yung maibsan yung init nila sa katawan. At yun nga, ma-press-kuhan. Importante rin yan, yung halimbawa, madumi na yung mga balahibo nila para malinisan din. Bali ako, ang gagawin ko naman ngayon, pagkatapos niya ng kumain nila, lalagyan ko ng gamot yung yung ipapaligo ko sa kanila. Bali gagamitan ko sila ng spray at maglalagay ako ng konting amount lang ng ng gamot na ipapaligo ko sa kanila. At ayun nga, para maalis din yung mga yung mga kung may kuto man at hindi sila nangangati. Yan, kasi pag hindi natin ginawa 'yon, yan, pwede silang mamatay dahil nga sa maraming kuto na dumadapo sa kanila. Yan, kasi 'di ba, paiba-iba ng panahon, may uulan, may araw, nandiyan yung minsan madadapuan ng mga kuto-kuto. Yan, para maiwasan din natin na magkaroon sila ng kuto. Tsaka mapapansin nyo pag yung mga balahibo nila naglalagas-lagas, yun na nga yun, yung nangangati, marami nang insekto yun. Kaya maya-maya papaliguan ko na sila. At hindi naman na kailangan na na matagalan ng paligo sa kanila, basta mabasa lang yung mga balahibo nila, okay na yon. Bali ang ang ilalagay kong gamot sa kanila ay ang malatayon.
Ayan, bali ang malatayan na yan ay tested ko na yan kasi yan din yung ginagamit ko sa papaligo ng aking mga kalapate. Yan nga yung malatayon. Hindi naman kailangan na marami yung ilalagay natin sa kanilang papaliguan. At yun nga, ilalagay lang sa sprayer at ito na, papaliguan na natin sila. Ayan, nilagay ko sa aking sprayer yung konting amount lang na malatayon kasi medyo matapang yan. At iyan, i-spray lang natin sa kanila. Bali ang pag-spray niyan, dahan-dahan lang. Kailangan yung sprayer mo ay yung pakalat yung yung labas ng tubig. Yan. Saglit lang naman paliguan yan. Hindi naman sila nakakasama niyan. Tsaka yung mga area na bulungan nila yan, ini-sprayan din natin yan kasi baka nandun nga nagsisiksik yung mga kuto na na kailangan talagang sprayan. Yan, napipreskuhan din yan sila. At mapansin nyo, yan, pati yung mga screen, nisprayan ko yan. Yan. Pag i-spray niyan, hindi nyo naman kailangan na i-direct sa kanila yung kape lang, parang pinapatamaan lang natin sila. Okay naman yan, hindi naman sa kanila yan. Yung pag-i-spray na yan. Marami rin ganyan na nag-aalaga ng mga ibon na ganyan din ang ginagawa. Ganyan ang ginagawa ko sa first bat na yan sa kanila. Kasi pag yung nilagay natin sa isang langgana, pwedeng mainom nila yan at ikamatay. Ayan, binabasa lang natin yung mga balahibo nila. At yun nga, alis na rin yan. Mag-aalisan yung mga kuto na yan. Ayun nga mga kaibon, yun, ayan, okay na yan sila. At nabasa na. Ayan, napapansin nyo, isang basa na yan, kapit na yung gamot na yan sa kanila. Papatuyo na lang yan sila. At pagka natuyo na yan, at papatuka na ako sa kanila ng seeds. Kasi nga kaganina, pinakain lang muna natin sila ng gulay. Ayan. Mapansin nyo, basang-basa na yung mga mga balahibo nila. Ayan. At okay naman sa kanila yan. At napreskuhan din sila. Yan, pwede nyo rin namang gawin yan sa inyong ibunan. Wag lang kayong papaligo ng mga breeder. Kasi nga, baka kung may lalo na pag may mga itlog, baka mabugok lang yung kanilang mga itlog. Iyan kasi ginawa ko sa mga pliers lang yan. Diyan sa flight cage ko. Yan, siyempre, nandyan yung pwedeng magkahawaan yung sila kung may mga kuto nga at may mga sakit. At para maiwasan din nila yung yung sakit na makukuha dahil nga sa mga kung may kuto man yung ating mga ibon. Pansin mo talagang napreskuhan yan sila. May mga ibang mag-iibon din ganyan din naman ang ginagawa. Ini-spray. Wala na mga masama sa kanila sa i-spray na yan kasi nga napipreskuhan din sila. At yun nga, nilagyan din natin ng gamot na malatayon para nakaligo na sila. Naalis pa yung kung meron ng kuto yung ating mga ibon. Napaka-importante yan sa ating mga ibon. Yung paglalagay natin ng mga gamot na pangpatanggal ng mga kuto. Dahil lalo yung mga small bird niyan, katulad niyang parakeets, nandiyan yung mga magsisiksikan niyan sa kanilang mga balahibo. Kailangan talaga pag ganyan, babasahin mo niyo talaga ng mabuti yung kanyang katawan para talaga matanggal yung Ayan, mamaya, saglit lang naman yan pag natuyo na, okay naman na. Ito siguro baka bukas ko na sprayan to. Itong colony ko na pinches. Yan, kasi hindi ko muna sila pinagsasabay para doon muna ako kaganina sa parakeets ko.
yun nga. Yan pala, yung colony na yan, inisang ano ko na lang sila. Naglagay lang ako ng mga nest basket nila. At yan, hinayaan ko lang silang mag-itlog-itlog dyan. At para natural, sila na lang ang ang magpares-pares kung sinong gusto nilang kapares. Yun nga. Yun nga ang ang ginawa ko sa aking mga pinches. Kasi nga, hindi naman tayo sa space. Kailangan din ng malawak na space. Yan, ito pa lang mga breeder ko, may mga may mga kanya-kanyang mga itlog na yan. Diyan sa kanilang mga nest box. Hindi ko na sinisilip kasi nga yan yung pwedeng ma-stress nga yung ating mga ibon. At yun nga, at baka basagin lang nila. Ito pala yung yung bagong breeder ko. Yung yan yung Budgie Kits. Medyo malaki siya ng kaunti sa Parakeets. At yun nga, gusto natin paramihin yung Budgie Kits. Yan, bali ito pa isang pares ko pa ng Budgie Kits. Yan, maganda yan, papansin nyo, malaki ang kanilang mga ulo kumpara sa mga Parakeets. Ayan mga kaibon. Ayan na mga kaibon, medyo natuyo na sila. At napresuhan na yan sila. Yan, bali ang pagpapaligo ko niyan, hindi siya once a week, basta 2 weeks, isang beses. Yung papaliguan. Karang 2 linggo, yan, isang beses niya lang silang papaliguan. Nang merong malatayon. Meron din mga ibang pwedeng gamitin na pampaligo, ang tanggal ng kanilang mga kuto. Meron yung washout ang tawag doon. At doon sa mga pet shop yan at mabibili siguro mga 20 pesos lang yun. 20 to 25. Yan kasi nga malatayon, 40 pesos yan. Isang bote. Matagal nyo na rin naman gagamit. Ako kasi malaki na yung binili ko kasi nga para din doon sa lagang kalapate. Ayun na nga mga kaibon, nagbigay na rin ako ng seed sa kanila. Kasi nga kaganina, di ba, ang unang binigay ko yung gulay. Tapos pinaliguan na natin. Tapos yung nakatuyo na, yan, nilagyan na natin sila ng papansin nyo, napakakinis na nila. Nakatulong din yung pagpapaligo na yan kasi nga nagpapakinis ng kanilang mga balahibo. At hindi sila madumi tingnan. At nag-glow yung kanilang mga kulay. Bali, tsaka niya sa tubig na yan, naglagay na rin ako ng ng vitamin sa kanila para sa iwas naman sa pagtatae. Bali ang yan ang binibigay ko sa kanila, yung mga vitamins na yan, kahit araw-araw, pero iba-ibang vitamins naman. Tsaka pagkatapos niya, papalitan ko na yan ng tubig naman, plain water. Hanggang dito na lang mga kaibon. At sana may napulot kayong pwede nyong gawin sa inyong ibunan. Importante yan yung magpapaligo tayo na may gamot. Ayun nga mga kaibon, ulitin ko. Bago nga kayo magpaligo sa inyong mga ibon na may gamot, sisiguraduhin yung alisin nyo yung patukaan at saka yung tubigan nila kasi nga iniiwasan natin na malason yung ating mga ibon. Kasi nga pag once na maiinom nila yan at pwede nilang ikamatay kasi nga poisonous nga yung gamot na ilalagay natin. Kaya ang gagawin nyo, katulad sa akin kaganina, nagpapaligo nga ako, nakataob yung patukaan nila tapos yung tubigan inalis ko. Para hindi man matalisikan yung kainan at saka yung tubigan nila. Ayun lang mga kaibon, inulit ko, bago nga tayo magpapaligo sa kanila,
siguraduhin natin na yung patukaan at saka painuman ay aalisin natin sa kanilang kulungan. At para maiwasan natin yung aksidente na mangyari sa ating mga ibon. Yan nga mga kaibon, sana nga may matutunan po kayo sa aking ibinigay na tips na pagpapaligo na may gamot para makaiwas din sila sa mga kuto at sa sakit. At pa-share na lang po ng aking mga video dun sa mga bagong nakapanood ng video ito. Palambing naman po, pa-like, share, subscribe ng aking YouTube channel. At saka, wag po natin kalimutan na click yung notification bell para updated po sa mga bago nating i-upload dito sa aking YouTube channel. At inihiling ko lang po, yan nga po, pagka meron kayong nakitang advertisement sa aking mga video, wag na lang po natin i-skip at panoorin na lang po natin hanggang matapos po yung advertisement para at least makatulong din po kayo sa akin at marami pa po tayong marami pa po akong may upload na mga video dahil sa tulong nyo. At kung may mga kaibigan po kayo na na gustong mag-alaga din ng ibon, palambing na lang po, pa-share na lang po sa kanila at pasabi na lang, pa-subscribe at pa-click na lang yung notification bell para updated po tayo sa ating mga video. Opo. Ayan po, iulitin ko po, bali ang pagpapaligo po ng may gamot ay alisin po muna natin ang kanilang kainan at tubigan para maiwasan po natin yung aksidente. At sige po, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood at naway meron po akong naibigay sa inyo na konting kaalaman. At sino po nga gusto magpa-shoutout po at para may shoutout ko po sa susunod na video, pa-comment na lang po dyan sa aking comment section at i-shoutout po kayo. Tsaka kung may mga tanong po kayo about sa pag-iibon para po masagot ko rin at kung para meron din po ako sa inyong maitulong na bigay payo sa pag-aalaga ng ibon, lalong-lalo sa mga lovebirds. Yan, masaya po ang pag-aalaga ng ibon kasi nga po nakakatanggal po yan ng stress sa atin. Lalong-lalo na pagka galing tayo sa trabaho, pagod. At pag-uwi natin, makikita natin yung mga alaga natin na masasaya. At doon pa lang sa mga huni nila, yung mga sipol ng kanilang mga huni, yan, nawawala na yung pagod natin. Tsaka pag nakikita natin silang mga alaga natin may mga itlog na. At yun, na-excite na tayo at nakakapagpapisa na rin tayo ng mga anak nila. Sige po, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood.